Sa isang tahimik na baryo, may isang pamilya na may nakakabahalang mga lihim. Samantala, ang mga kapitbahay naman ay walang kamalay-malay sa mga nakalibing na mga sikreto. Ano kaya ang tunay na nagaganap sa likod ng pinto ng pamilya Gerasic? Sa Poland, may isang lalaki na may pangalang Piotr Gerasic. Namuhay siya kasama ang kanyang asawa na si Hania at ang mga anak. Sila'y nakatira sa isang maliit na bayo sa Czerniki, Poland. Ang mag-asawa ay nabiyayaan ng 12 na supling, 8 anak na lalaki at 4 na anak na babae. Namuhay sila roon ng 15 years na magkasama, ngunit ang asawa ni Piotr ay pumanaw noong 2008. Ito'y sa edad na 38. Masyado itong bata, kaya may mga pagdududa ng dahilan ng pagkamatay nito. Dahil baka sinadya ito para magawa ng ama ang mga kakaibang bagay sa kanilang mga anak na babae. Ang isang kakilala ay nagpahayag na si Hania ay madalas na binubugbog ng kanyang asawa, kahit pa ito'y mapagmahal at maalagang ina. Dahil sa pagkawala ng asawa, si Piotr ay mag-isang nag-alaga sa kanyang 12 na anak. May kaibigan na nagsabi, siya ay isang mapag-alagang ina at napakabuting babae. Ngunit araw-araw silang nag-aaway. Naririnig ng buong nayon ang mga sigaw. Si Hania ay madalas ang sinasaktan. Ginagalaw pa ni Piotr ang kanyang mga anak na babae habang buhay pa ang asawa nito. Hindi niya sila kayang ipagtanggol. Hindi siya kailanman nagkasakit, ngunit biglang pumayat. Nalagas ang kanyang buhok, na ospital at hindi na lumalabas ng bahay. Hindi na ipaliwanag ang kanyang kamatayan. Hindi naniniwala ang mga kapitbahay na basta na lang siyang namatay. Mahal ng mga anak na babae si Hania. Ang mga bata ay madalas siyang binibisita sa sementeryo. 3 taon matapos ng pagkamatay nito ay nagkalat ang mga chismis na may nangyayaring milagro nga sa bahay ng pamilya Gerasic. Naaamoy ng mga kapitbahay na may namamagitan sa mag-ama. Maraming kapitbahay ang hindi pinansin ang mga chismis dahil ang mga tao sa baryo ay naniniwala na si Piotr ay isang mabuting ama dahil palagi itong gumagawa ng magandang bagay kapag siya ay nasa labas ng bahay. Bagaman, napabayaan ang kanyang bakuran ay naglagay naman siya ng mga bagong bintana. Ibig sabihin siguro sa mga taga-Poland, mahalaga ang mga bagong bintana dahil sobrang malamig doon at maaring iniisip na si Piotr ay mabuting ama dahil sinisecure niya na hindi malalamigan ang kanyang mga anak. Kumbaga, pinoprotektahan niya ang mga ito. Sabi ng ibang kapitbahay, siya daw ay talagang mabuting tao at iyon lang talaga ang sinasabi nila na tungkol sa kanya. At kung sa Poland ang mga lalaki ay laging lasing, ay ibahin daw si Piotr dahil hindi daw ito nakikitang naglalasing. Madalas daw niyang dalhin ng mga bata sa mga park o sa gubat para mamitas ng mga kabuti. At kitang-kita na nag-e-enjoy ang pamilya habang ninanamnam ang amoy ng kalikasan. Akala ng mga tao, simpleng pamilya lang ang mga ito na gustong magsaya. Ngunit sa loob pala ng tahanan, ibang bagay na pala ang kanilang ginagawa. May mga kapitbahay na mas malapit sa pamilya ang madalas na makarinig daw ng sigaw mula sa bahay ni Piotr. Parang lagi may nag-aaway na nagaganap at dito nagsimula mag-isip ang mga tao na may mali na sa pamilyang ito. Unti-unti lumabas at nakilala ang totoong kulay ni Piotr. May kakaibang personalidad pala ito na kinakatakutan ng lahat, kaya walang nakakalapit sa pamilya at sa bahay nito. Isa ito sa dahilan kaya natagalan bago natuklasan ng mga otoridad ang tunay na nangyari. Napansin ng mga tao na si Piotr at ang pinakabata niyang anak na babae na si Paulina ay parang may namumuong relasyon. Isang araw habang naglalakad ang mag-ama sa bayan, sila ay nakakita ng pabango at huminto sila dito. Habang buwipili, bigla-bigla tinatawag nila ang isa't isa ng love o mahal o kahit pa sa pangalan nito na Piotr. Kaya napapaisip na naman ang mga nakarinig dahil ang salitang mahal ay tinatawag lang sa isang taong karelasyon mo o boyfriend mo o girlfriend mo. Nakakagulat to sa kanila, hindi usual. Dahil narinig nila ang tawagang ito sa mag-ama. Nag-post minsan si Piotr ng larawan ng kanyang anak na si Paulina. Ito'y sa Facebook na may caption na, "Hot Girl." Ayon sa mga tao sa baryo, napakagandang bata talaga ni Paulina pero hindi normal sa isang ama ang mag-caption ng ganito.
May isa pang lumang larawan noong November 2019 na nagpapakita sa batang-bata na si Paulina. 15 years old pa lang siya sa litrato. Ito'y nakatayo sa kanilang kusina at nakatingin ng diretsyo sa kamera habang nagluluto para sa kanyang ama. Maraming beses na nakita ng mga taga-baryo si Piotr at si Paulina. Sila'y naglalakad na parang magjowa na magkahawak ang mga kamay habang namimili sa isang grocery. Saan man sila magpunta, magkahawak sila ng kamay. Ang ganung eksena ay okay naman sana, lalo na kung ang anak ay mas bata pa. Kinakailangan hawakan ng ama ang anak para tumawid sa kalsada o kahit anuman. Pero iba ito dahil nung siya ay makita na naka-holding hands kasama ng ama ay nasa 20 years old na si Paulina. Kaya nawindang ang mga kapitbahay at dito na sila nag-isip ng malalim tungkol sa totoong nangyayari sa mag-ama. Si Piotr ay nabubuhay sa tulong ng benepisyo ng gobyerno bilang tagapag-alaga ng kanyang anak na may kapansanan. Nagpapanggap ito na isang mapagmahal na ama sa Facebook na madalas na nagre-repost ng mga larawan ng may sakit na anak upang ipakita na iniingatan niya ang mga ito na hindi pala totoo at puro palabas lang ito. Si Piotr ay tinatrato ang kanyang mga anak na kanyang mga ari-arian at hindi sila hinahayaang umalis sa tabi niya. Pinahihintulutan minsan na magkaroon ng mga kaibigan ng mga ito, ngunit dapat kaedad lang nila. May isang beses ay kinalbo pa nga si Paulina para hindi siya matignan ng ibang mga lalaki. Nakita ito ng mga taga-nayon at palagay nila na si Paulina ay tinatrato ang ama na parang Diyos, kaya sinusunod niya lagi ito. Dahil sa pagkabahala ng mga tao ay nireport nila ito. Dumating pa sa punto na si Piotr ay na-interrogate ng mga otoridad sa 5 magkakaibang pagkakataon. Ito'y tungkol sa mga alegasyon na mayroon siyang malaswang ugnayan sa kanyang mga anak na babae at inaabuso ang mga anak na lalaki. Ngunit ang lahat ng mga pagsisiyasat ay natigil dahil na rin sa kakulangan ng ebidensya. Matapos siyang mahigpit na tinanggi ang anumang maling gawain at ang kanyang mga anak na babae ay tumanggi din na umamin. Sinabi na walang ginagawang masama ang kanilang ama at dito nga na natiling lihim kung ano ang nangyayari sa kanila sa loob ng bahay. Ang mga residente sa nayon ay nagbabala ng paulit-ulit sa social services. Naniniwala sila si Piotr na walang trabaho ay nanggagahasa sa kanyang mga anak na babae. Ngunit dahil pa rin sa kakulangan ng ebidensya at witness ay walang nagawa ang mga otoridad. Di naglaon, tama nga ang mga hinala ng mga tao. May nakarating na balita na isa sa anak na babae ni Piotr ay nabuntis nang dinala niya ito sa bayan mga 100 miles ang layo para manganak. Inassure naman ng mga social workers na okay ang lahat para sa mag-aama. Hindi malinaw kung anong nangyari sa sanggol na ito. Ilang araw ang lumipas, ang sanggol ay nawala. Pagkatapos, ang panganay na anak na babae ni Piotr ay napagod na sa pang-aabuso at paggamit ng kanyang ama. Nag-ipon ito ng lakas ng loob para tumakas at ito ay nagtagumpay. Kaya dito nabaling ang atensyon ni Piotr sa bunsong anak na si Paulina. Ngayon, ang tumakas na anak ay may asawa at mga anak na at hindi na nakikipag-ugnayan sa kanyang ama na mas nakabuti pa para sa kanya. Isa sa mga anak na lalaki ni Piotr ay pag-alagala ng maraming oras sa kalye, tuwing sumisigaw at nagiging mapang-abuso ang kanyang ama. Kung minsan pinalalaya siya ng kanyang ama o kusang umaalis na lang siya dahil sa pagod na intindihin ng ama. Madalas siyang nakikita sa kalye na umiiyak at labis na nag-aalala. Ang anak na ito ay may pangalang Damian. Sinabi nito sa mga kapitbahay na binubugbog ako ng tatay ko, tinatawag ako ng iba't ibang pangalan, pinaalis ako ng bahay at pinagmumura niya ako. Dinagdag din niya pagkatapos niyang makita ang kanyang ama na nakikipagrelasyon sa isa sa kanyang mga kapatid na babae ay tinanong niya ito kung maaari rin ba siyang makihati sa kanyang mga kapatid na babae. Dahil sa palagi itong ginagawa ng ama ay naniniwala na ang anak na ang pakikipagrelasyon sa kapatid na babae ay normal lang. Hindi natin alam ang naging sagot ng ama, ngunit iniisip ko pa lang ay kinikilabutan na ako. Balik tayo kay Paulina. Nasubukan niya makalabas ng kanilang bahay na magkaroon ito ng trabaho. Ito'y sa isang tindahan ng candy, ngunit palagi siyang hinahatid ng kanyang ama sa trabaho at pagkatapos ay sinusundo siya nito. Talagang walang kawala si Paulina.
Ang mga tao sa candy store ay nakabuo ng kwento na parang may relasyon ang mag-ama at lalo pa nabuo ang kanilang hinala na magsimulang lumaki ang tiyan ni Paulina. Alam nila na ang tanging lalaki na kasama niya ay ang kanyang ama na si Piotr. Nagsimula magsuot ng maluwang na damit si Paulina at naglalagay ng tissue sa kanyang bra para punasan ang mga lumalabas na gatas. Hindi natin alam kung paano nila nalaman ito. Marahil tinitingnan nila ang mga basurahan o may nakasabay si Paulina sa CR at nakita na naglalagay ito ng tissue. Hinigpitan ni Paulina ang sinturon sa kanyang tiyan upang magsilbing corset para sa kanyang pagbubuntis. Ang huling ulat para kumilos ang mga otoridad ay ginawa ng isang kapwa manggagawa ni Paulina at nag-alerto ito sa social services. Nireport niya ang mag-ama matapos makita ang isang nakakashock na text sa cellphone ni Paulina. Sinabi ng kasamahan, nakita nila ang walang pusong mga text message sa pagitan ng mag-amang Paulina at Piotr at may pinag-uusapan silang bata. Nung si Paulina ay bumalik sa trabaho galing sa bakasyon ng mga 3 linggo ay may malaking pagbabago. Nakitang-kita sa kanyang itsura. Siya ay mas pumayat, nanghihina at palaging pagod. Kapag tinatanong siya ng kanyang mga katrabaho tungkol sa bata na nasa tiyan niya ay hindi ito sumasagot o tumatanggi ito. Noong September 15, 2023, nang sa wakas ay magpasya ang mga investigador na salakayin ang tinatawag na Polish House of Horrors. Ito mula sa tip ng isang social services. Habang hinahalugad ang bahay ng mga pulis, hindi nila maiwasang magtakip ng ilong dahil sa nakakadiring amoy na galing sa basement. Pagkatapos, nagpunta sila sa isang madilim at hindi maayos na koridor na may nasisira pang mga bricks. Na makababa sila sa basement ay nakita nila ang mga mababaw na hukay. Kita pa na bago lang ito dahil malambot at basa ang lupa. Dito nahalukay nila ang mga nakalibing na wala ng buhay na 2 sanggol na nakabalot sa plastic bags. Habang naghahanap, nakakita pa sila ng pangatlo na pinaniniwala ang anak ng isa pang anak ni Piotr. Ito'y mukhang iniwan para mabulok. Hindi sigurado kung sa anak ni Piotr na tumakas ang sanggol, ngunit walang duda na ang mga bata ay pinaslang. Ito'y ayon sa piskal. Ang isa sa mga katawan na nakabalot sa itim na plastik ay mga 3 linggo ng patay. Nang oras na ito'y makita. Kaya't pwedeng isipin na maaring ito ang maliit na sanggol ni Paulina. Sa kasamang palad, hindi lamang natagpuan ang mga pinatay na sanggol, ngunit natagpuan din nila sa bahay ang 2 wala ng buhay na pusa at ang isa pang inabusong St. Bernard na aso. Ang matandang aso na tinatawag na Beethoven ay halos hindi makalakad nang siya'y mailigtas. Si Beethoven ay talagang hirap maglakad dahil siya ay nakatali at mukhang inabuso sa kanyang buong buhay. Para itong lumalaban para sa bawat hakbang, nakakapanghina. Ngayon ay inaalagaan na ng isang charity ang kawawang hayop at sa palagay nila ay ginugutom ng sadya at mukhang ito'y nakakadena buong buhay niya. Ang St. Bernard na ito ay nagtitimbang lamang ng 61 pounds nang matagpuan, samantalang para sa isang lalaking St. Bernard, ang normal na timbang ay 140 hanggang 180 pounds. Hindi lamang iyon, tila kailangan niya ng paligo at suklay. Walang duda na si Beethoven ay kailangan ng pangangalaga at mga gamot. Si Piotr ay sinampahan ng kaso ng 3 counts of murder, charge of incest, Paulina, habang si Paulina ay sinampahan ng charge with incest at 2 counts of murder. Palagay nila ang unang 2 sanggol na natagpuan ay kay Paulina. Ang ina ng ikatlong patay na sanggol ay isa pang kapatid ni Paulina. Karamihan sa mga anak ni Piotr ay lumipat na sa ibang bahay. Maliban kay Paulina na 20 years old at sa kanyang 24 years old na anak na lalaki na si Damian. Nakita naman na may issue sa kalusugan ng pag-iisip sa panahon ng kanilang pag-aresto. Sinabi ni Paulina na may malalim na relasyon nga sila ng kanyang ama at ito'y kanyang sariling kagustuhan. Bagamat alam natin na ang batang ito ay parang nabulag na, ang nangyayari sa kanila ng kanyang ama ay feeling niya ay normal lang. Marahil ay nagsimula ito nung siya'y bata pa. Hindi niya alam na hindi ito normal at marahil siya rin ay isang biktima. Nakakabahala lamang na isang ama ang nakakagawa nito sa kanyang mga anak. Ang mga piskal ngayon ay tinitignan ang mga lumang kaso upang makapagpasya kung tama ba ang mga desisyon noong panahon na iyon o kung maaring mas marami pang masampa ng kaso. Ang
ang mga sanggol ay pinadala para sa autopsy, ay naghahanap ng mga posible pang ibang biktima na binaon sa basement, kahit pwede pang maraming sanggol ang kanilang makita. Ngayon, haharapin ni Piotr at Paulina ang habang buhay na pagkakabilanggo para sa pagpatay at Magkagayunman, sana ay mas mababang parusa ang pinataw kay Paulina dahil sa kabilang banda, may posibilidad na ito rin ay isang biktima at maaring nalinlang ng kanyang ama. Ano ang inyong opinyon tungkol sa posibilidad na makulong si Paulina ng habang buhay? Tingnan natin kung saan aabot ang kaso na ito. Ngayon, habang nag-aantay tayo ng mga detalye at impormasyon, mahalaga na suriin natin na maingat ang buong konteksto ng sitwasyon. Bagaman, aring tunay na naapektuhan si Paulina ng pang-aabuso at pagmamanipula ng kanyang ama, hindi pa rin natin maaring baliwalain ang kanyang mga ginawa. Sa kabilang banda, ang ama, si Piotr, ay may malinaw na pananagutan sa mga krimeng ito at dapat siyang managot sa kanyang mga aksyon. Sa bandang huli, mahalaga na igalang ang proseso ng batas at tiyakin na ang mga desisyon ay batay sa tamang ebidensya at pag-unawa sa kabuuan ng kaso. As of recording, wala pang update sa kaso ni Piotr at Paulina. Kapag may nakita kaming balita, ay agad namin ilalagay sa comment section. Sa tingin nyo, angkop na ba ang habang buhay na pagkakakulong para sa mga nasasakdal? O dapat masigit pa? Dapat din bang hatulan si Paulina o siya'y isa ring biktima? Let me know sa comment section. Kung nakaabot ka sa video na ito ay maraming salamat. Huwag kalimutan mag-like, share, subscribe, and turn on the notification. Ingat ka palagi. Ciao!